Guys, for today's video, meron akong nakitang isang online lending app na hindi 7 days. Parang okay na rin naman kasi feeling ko somehow legit siya. But then again, syempre iba na yung pag nade-delay ka sa pagbabayad. So, for today's video, pag-uusapan natin si Casyola, titingnan natin ang interest rate, kamusta ang terms of payment, kamusta ang ratings, and yung feedback ng mga customer. Kasi, kaya daw magpautang ni Casyola ng up to 25,000 pesos ng up to 180 days. Tama ba yun? O alam nyo na yung bituka ng mga ganitong online lending app? Yan, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, guys. So, check natin kung meron munang website si Casyola para magkaroon tayo ng idea kung fly-by-night ba to o legit naman. Okay, search natin Casyola. Checking the internet, wala po akong nakikitang website ni Casyola. So, we have to rely dito sa kanyang about page sa Google Play Store. So, open natin po si Casyola sa Google Play Store and ito, about this app. Itong Casyola daw po, ito naman, magkaiba na naman din. Sabi niya, yung loan amount na kayang ipautang is 1,000 to 30,000. Pero kanina sa picture nila, ang pinapakita na 25,000, ano po ba talaga? Maximum APR daw ay 30%. Hindi ko po alam kung totoo to. Transaction fee is 0. Other fees, we will charge one-time sign fee. Service fee per transaction, minimum na 0% to 16%. So itong Casyola ay under Sun Loan Lending Investor Corporation with an SEC registration number na yan and Certificate of Authority na yan. And ito po, kita rin naman po siya dito po sa SEC website yan. Sun Loan Lending Investor Corporation. Tapos ayan, meron din po siyang secondary license. So somehow, this is legit daw po dahil registered po kay SEC. So, going back, na download ko na po to, nakapag-install na po ako. Basic process, download nyo po, tapos mag-OTP, tapos mag-provide po kayo ng personal information nyo, character reference, and the character reference, ilan lang po, 3 lang po yata to, plus KYC, yung ID nyo po, and i-enter nyo po yung other details po. Tapos, at least ito po, hindi po kaagad kayo hinihingan or nire-require na maglagay ng GCash account or bank account kung saan ipapadala. At least alam natin na hindi to auto-disbursed. So, after submitting my personal info sa kanila, nabigyan po nila ako ng credit line na nagkakahalaga ng 3,300. Sa 3,300 na loan amount, meron daw po akong 2 or 3 terms. Silipin po muna natin yung 2 terms. So, sa 2 terms daw po, ito po yung first repayment, 3,797 pesos. Wherein the interest and service charges daw po ay nagkakahalaga ng 497. Kung kakalculate po natin yung 497 sa 497 divided by 3,300 na principal. Yan, lumalabas po na 15%. As of the time of recording, September 17 po ngayon, magbabayad daw po ako ng October 2. So that means it's 15 days. So 15% sa loob ng 15 days divided by 15, lumalabas po na 1% po per day. Kung i-multiply po natin to by 365 days, lumalabas po na 366% per annum po ang kanilang APR. Malayo po sa sinasabi po nila na 30% lang ang APR nila. Kung kukunin naman po natin ang monthly neto, divide po natin to by 12, nasa 30%. 30% yung sinasabi nila na APR. Ano po ba? Hindi po ba nila alam? Lending company sila kung ang APR nila ay 30% pang isang buong taon o 30% pang isang buwan. Feeling ko lang po yung APR po, kadalasan kasi sa pangkaraniwang tao, walang pakialam yung kung anong APR eh. Pero dahil sa kailangan nilang sumunod sa Truth in Lending Act na kailangang ipakita kung magkano ang APR, yun na lang po yung pinapakita nila. Feeling ko lang po based sa computation natin yung 30%, hindi naman po siya APR eh. Monthly add-on interest siya. So kung sasabihin nilang APR yon red flag po yan. Mali po yung information na pinoprovide nila. Pero guys, siguro pampalubag loob na lang, hindi po siya 7 days. Kung titingnan nyo po, comparing Casyola between sa mga sumusunod talaga sa 15% per month or 180% per annum, na katulad ni One Hand, Mabilis Cash, ni Tala, bagsak pa rin po itong Casyola. I mean, much better pa rin po na sila One Hand, Mabilis Cash, Tala ang gamitin nyo versus dito po kay Casyola. Kung i-compare naman po natin si Casyola from other lending apps with the likes of Credit Balance, yung mga ganyan, yung mga tipong mga fly-by na yung talagang sobrang taas po ng interest, mas okay po si Casyola versus them. Dahil din po
po, hindi po siya 7 days to pay. Kahit pa paano 15 days to pay. Now po, i-check naman po natin yung ratings and feedback coming from the Google Play Store. Okay, so meron po siyang 4.7 stars with a 18K review. So check po natin yung most recent. Yan, legit daw. If you're looking for financial, 5 star, 5 star, 5 star. Okay, ito. Meron pong isang 1 star. I have been approved of 2,500 loan September 10, 2025 and up to now, have not received the loan and I have emailed them so many times. So nagkaroon po siya ng problema sa pagtanggap niya ng loan. Going down, ito kay Dos Mojica, rejected after full payment. Mukhang madami po yung stars. Ito kay John Kenneth Santiago. It's getting worse now, having trouble with the payment method. Can't transact the payment, it's error. Blah 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 blah. Ito po pala, while I was checking the reviews, ito po yung napaka-glaring na nakita ko. Pag nagbabayad na sila, meron silang error. So parang hindi sila nakakapagbayad on time, thus, na-chargean sila ng late fees, and so on and so forth. However, yung iba naman po na nagkaroon ng issue, ni-raise nila, na tapos hindi rin sila nakapagbayad because of that, napa-waive naman po nila yung penalty. But then again, nagkaroon po sila ng problema sa pagbabayad. Yeah, yun po yung glaring na nakikita ko dito. Katulad po nito, no reply from CS, it's been weeks since I emailed you. Thanks for forcing me to pay this term. Can I have an update on this? I'm receiving calls but they dropping it right away as soon as I answer. So I paid in full but payment was not updated. May problema po sila sa sa payment po talaga. Ito po, series. My Casyola app bill page is blank and I need to pay my loans today, September 13. 3 days before I sent an email. So, yeah, di ba? Sa pagbabayad po yung nagiging problema sa kanila. Okay, in conclusion po, is Casyola a recommendable online lending app? Well, hindi pa rin po. With a 300+% APR, sobrang taas po. Kung papipiliin lang po kayo between Casyola and the other lending apps na na-review na natin, which is ito, mas mukhang okay po kayo dito kay Casyola. But then again, please note that meron silang issue in terms of payments. Baka ma-experience nyo po yung payment issue na magbabayad na kayo pero hindi kayo makabayad because yung payment page is blank. At least aware na po kayo. In totality, yun nga po, hindi po ako magre-recommend ng online lending app na predatory po ang interest. Kahit na sabihin po natin na mas okay si Casyola versus the other fly-by-night lending app, hindi pa rin po. For our question of the day, kayo po, ano pong gagawin nyo kung na-experience nyo po yan na magbabayad na nga lang po kayo, nag-e-error pa, hindi pa po kayo makabayad? Ano pong gagawin nyo? Sulat nyo po yan sa comment section sa baba para naman din po maging aware yung ibang mga tao na makakabasa nung pwede nilang gawin in case na ma-experience nila ang same issue sa pagbabayad. Sulat nyo po yan lahat sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay JJB TV. At JJB TV 11, sabi po niya, nalito ako sa due date kung kailan magbabayad. Pero naliwanagan ako sa paliwanag nyo. Thank you so much. Kay JJB TV, shoutout po sa inyo and thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!